Alright mga parekoy. So update lang tayo dito sa ating ongoing na construction, which is isa itong one story na residence na bahay. So itong gagawin natin construction tour ay part 4 na. So kung hindi nyo pa napanood yung part 1 to 3, so nandito lang siya, dito na part. Click nyo lang yung mga previous video natin regarding dito sa sinusupervise natin na construction ng bahay na ito. Alright, so ngayon naman ipapakita natin or i-update namin kayo kung ano na yung mga pagbabago dito sa ating bahay na ito. So so this time naman ay ang mga pagbabago. So kung makikita natin, ayan, nakapag-install na or ongoing na yung installation namin ng mga natural stone sa mga passage na yan. So ang natural stone na yan ay slate stone pa rin. Tapos yung color variant niya is color green. So so sa previous video natin, so pinakita ko na yung portion na yon na natural stone din yung ginamit natin doon, and slate stone pa rin siya. So dito yung ongoing natin, ayan. So makikita natin may mga naka-install ng decorative stones, although hindi pa siya tapos. Okay, so ang installation process niya ay medyo, ito siya yung tinatawag na crazy cut pattern. So hindi siya so yun na nga, crazy cut pattern. Alright, so still yung mga concrete precast fence natin ay until now white pa rin siya or masilya pa rin yan, hindi pa yan pintura. Okay. Tapos gusto ko lang pala pansinin, so laging nadadaanan sa video natin yung karatula na yan. So kung makikita natin dyan, merong nakalagay na building permit number at kung kailan siya in-issued. So gusto ko lang pansinin na sa bawat building na tinatayo natin, sa bawat building or bahay or structure, hindi ka makakapag-construct or hindi ka makakapagtayo without first obtaining the building permit. Okay, so ibig sabihin, sa bawat pagpatayo mo ng bahay, kailangan mo mag-apply ng building permit. Kapag hindi ka nag-apply ng building permit at nagpatayo ka ng bahay, consider na illegal ang iyong ginagawang construction. And pwedeng pag nalaman ng building official, pupuntahan yung location ng iyong construction at sasabihin or bibigyan kayo ng letter para ipa-stop ang lahat ng construction activities hanggat hindi kayo nakakapag-comply ng mga building permit. Alright. Dahil nga yung building permit ay nasa batas siya na kailangan sa bawat pag-construct ng isang building ay kailangan natin kumuha ng building permit. So nakalagay ito sa National Building Code. Alright, so nakalagay sa Building Code sa Chapter 3 Permits and Inspection under Section 301 Building Permits. No person, firm, or corporation, including any agency or instrumentality of the government, shall erect, construct, alter, repair, move, convert, or demolish any building or structure, or cause the same to be done without first obtaining a building permit. Therefore, from the building official assigned in the place where the subject building is located, of the building work is to be done. Alright. So ibig sabihin, nasa batas yung pagkuha na kailangan sa bawat structure is kailangan talagang kumuha ng building permit. Magiging illegal ang isang construction kapag walang building permit. Pero bakit nga ba sinasabi ng karamihan na bakit yung kapitbahay namin nagpatayo ng bahay hindi naman kumuha ng building permit? Alright. Oo, maraming kasong ganon, pero noon yon, hindi na ngayon. Kasi sa ngayon ay masyadong active na yung ating mga building officials. So lahat ng bahay ngayon, kung maaring nakapag-start sila ng mag-construct na hindi sila gumawa ng building permit. Pero along the way, kasi hindi naman agad-agad natatapos yung construction, malalaman ng isang building official na kung saan yung location nyo, ongoing na construction dyan sa location mo. And for sure, papadalhan kayo ng letter at sasabihan kayo na i-stop ang lahat ng construction activities. Sabihin natin nakapag-construct ka na or natapos na yung construction na hindi ka nag-a-apply or hindi ka nagko-comply ng mga building permit na yan. So hindi ka pa rin makakalusot kasi once na nag-apply ka na ng power connection, hindi ka papayagan ng power provider, kung ano man yung power provider, kung Meralco man yan. Kasi ang isa sa mga requirement ng Meralco or any power provider
or electricity provider ay yung first yung building permit. Kailangan meron ka pa ring building permit. So ibig sabihin hindi ka makakonektahan ng kuryente kung hindi ka pa rin magko-comply ng building permit. Alright. So kaya mas mabuti nang mag-comply tayo ng building permit kaysa naman maging illegal ang iyong construction at mas lalo ka pang mapamahal once na magbayad ka na ng mga penalties. Alright. So okay, explain ko pa rin dito. So sa mga previous video natin na yung portion na yon existing yon, yung may gate na yellow, and isasama natin siya dito sa ating going na construction. Isasama natin siya sa design. So i-renovate din natin siya. So in-incorporate natin siya dito sa design natin. Okay? So ayan. So ito talaga yung bahay na ginagawa, tapos yung portion na yon garage lang yon. So sinabi ko yun sa mga previous video natin. Alright, so yan yung mga pagbabago. Punta tayo dito. Okay, so sa previous video natin pinakita ko yung gate design and fabrication. So eto na siya, medyo buo na siya or nakakabit na yung dalawang lip niya or yung dalawang dahon niya, no? So hindi pa rin siya tapos kasi hindi pa rin siya primer pa lang yung meron sa kanya. Yung sinabi ko, yung mga butas na yan, yung mga space na yan ay maglalagay kami dyan ng wood panel. So ngayon hindi pa siya nalalagyan. Alright, so later on papasok tayo, tapos papakita ko sa inyo. Alright. So okay, so makikita natin sa taas, nandun yung ating mga slate stone na color niya is green. So hindi naman totaling green na green. So okay, kasi yan din yung available dun sa binila namin. So hanggang dun lang siya. So pati dyan, tapos pababa maglalagay kami dyan ng mga natural stone. Alright. Alright, so ito pala yung mga sample natin ng ating precast fence. Alright, so ito pala yung mga, ayan yung mga sample natin, yung mga hindi pa naikabit. So bale, ayan yung usual. So ayan, yan yung itsura niya. So meron din siya dito mga dowels or mga rebars. So okay. So ito yung mga slate stone pag hindi pa naikakabit. Okay, so ganyan yung itsura niya pag nakakabit na. Ito din yung mga crazy cut stone or slate stone pag hindi pa nakakabit. So bali ganyan. So parang hindi mo ma-appreciate yung mga itsura niya pagka hindi pa nakakabit. So masyadong parang hindi maganda kung iisipin natin. And then pinakita ko nga kanina na yan na yung itsura ng slate stone na crazy cut pag once na naka-install na. Okay, try natin lapitan. Same pa rin yung process ng installation natin dito sa slate stone. So gumamit pa rin kami dyan ng mga tile adhesive. Alright. So ayan, lapitan natin. So okay, kung makikita natin yan, so yung pinakang grout nya, yung tile adhesive na rin mismo. So kung ano yung kulay ng tile adhesive na medyo color gray, so yun na rin yung makikita natin sa mga grout nya. Alright, so sa previous video natin, so sinabi ko na ito yung parking or garage area ng bahay na ito. So sa previous video natin, so hindi pa ito naka-flooring dati. So ngayon meron na kaming flooring dyan. And eto na, so yung gate natin, yung design ng gate natin, nakakabit na din yung sinabi ko kanina na nakakabit na. So ito yung itsura niya pag nandito sa loob. So ayan. So dyan sa mga butas na yan, so sinabi ko kanina na maglalagay kami dyan ng Nara wood. So yung mga wood na ilalagay namin, ito yan, naka-redden siya. So ayan, ayan yung mga makapal na yan. So yan yung ipapatabas namin, tapos siya yung i-install namin dyan. Alright, so in-explain ko na sa previous video ko kung ano yung mga materials na ginamit natin dyan sa ating steel gate, combination ng steel and wood. So yung mga component na yan, so kung hindi nyo pa yung napanood, dito lang click nyo yan yung link na nanditong lumalabas. Alright, tapos alright, so ito pala yung design ng ating gate latch or latches. So okay, so sinabi ko kasi sa previous video natin na yung gate
na ito ay maglalagay si owner ng automatic hydraulic, so para maging automatic yung open and close ng gate nito. Pero kahit na ganoon, meron pa rin kami nilagay na syempre pasigurado pagka hindi ginagamit yung gate, so meron siyang pang double lock. So instead na lock, yung usual na lock, so instead na usual na lock sa mga gate, yung ganito, yan sa screen, yung sinabi doon sa vlog ni Lloyd Cadena na kapag kaganyan ang lock ng iyong gate, kailangan mong mag super saiyan para mabuksan mo yung gate, sa hirap buksan. So ang ganda ng hawakan namin, yung tipong ano, kailangan ko mag super saiyan para mabuksan siya. Hindi naman naka-super saiyan na ako. Kailangan ko mag-super saiyan level 3. Bukas na. instead na ganun, so nag-isip kami ng bago na madaling buksan at madaling isara. So ito yan. So actually ito yan. So ayan yung sketch natin. So bale, actual ko na lang na in-sketch, tapos pinagaya ko na lang sa welder. So medyo may konting ano lang, revision or may dagdag additional doon sa lock niya, yung portion na yan. So disclaimer lang, this is not my original idea. So nakita ko lang din ito sa internet. So yun na yung ginaya namin at minodify lang namin ng konti. Alright. Okay. So yung gate latch na ito, ayan. So madali lang siyang buksan, ganyan lang. Ayan. Tapos pwede mo nang buksan, ayan. Tapos pag isasara, yan. Then ganun lang kasimple. Ayan, may lock na. Alright. So ano lang siya, DIY. So made of angle bars lang siya and may konting bolt, tapos welding na. Alright, ganun lang. So okay, so yan yung ating gate design. Okay, so yan yung design ng ating steel gate. Alright. So okay, tutur ko lang muna kayo dito. Alright, so tapos ito pa yung isang gate natin. So ongoing na rin yung fabrication ng isa pa nating gate. So dahil nga sabi ko doon sa previous video natin, yung gate na yan, meron pa siya doon sa unahan, mamaya pupuntahan natin. So kasi dalawang block na yung nasakop ng lote na ito. Okay. So ayan, so same lang din siya doon sa previous natin na design. So kung gusto nyong makita yung mga component dyan, so sa previous video natin nandun siya, pinakita ko siya. Alright. So okay, so may mga pansinin ko lang yung mga pader, meron na siyang mga white. So sabi ko kanina, hindi pa siya mga pintura, so masilya pa lang yan. So gumamit kami dyan ng skim coat, yung powder na skim coat na hinahaluan ng tubig, tapos yan yung minasilya namin dyan. So para smooth yung wall natin. So although naka smooth finish yung kanyang plastering, so naglagay pa rin kami dyan ng skim coat. Alright. So itong room na ito, mga storage lang ito para sa mga gamit or equipments. Tapos meron kami diyang distribution panel. So meron kami diyang panel board para sa area na ito. So lahat ng control dito sa garage na ito nandyan, dyan sa panel board na yan. Right, so meron doong glass block, since nga yung wall na yon ay firewall na, so sagad na sa property line. Alright. Okay. Okay, so dito yung driver's quarter. Right, so ito yung driver's quarter natin. So meron pa rin dalawang bintana and may provision para sa aircon. Of course, yung door. So bare lang siya, simple lang. Okay. So ito pala yung gamit namin, skim coat. So ito yung gamit namin, skim coat, ang brand, so skim coat na powder, tapos ang brand nito ay Boostic. Alright. Okay. Alright, so ito yung sa driver's quarter. Alright. Tapos meron ditong common CR. Okay, so hindi pa tapos, merong bintana dyan, pero dahil nga firewall dyan, so dapat walang opening. So kaya ang pwede lang nilagay natin dyan is para pumasok yung natural light, at least pumasok yung natural na ilaw. So merong glass block dyan. Alright, so hindi pa to tapos.
Okay, so sa design ng bahay na ito, so mayroong nilagay yung owner ng elevated water tank. So just in case na walang supply yung water district, yung water provider, so dyan sila kukuha for emergency purpose. Alright, and of course meron din itong laundry area. Okay, so ito yung laundry area niya, and meron siyang syempre yung, so syempre sa Pinoy hindi naaalis ito. Alright, okay, so sa Pinoy version hindi naaalis yan. So para sa for emergency purpose na pagkukuhanan ng source ng water, so lagi may ganyan yung Jetmatic pump. Alright, so alright, so gusto ko lang pala ipakita yung water system, water pump system ng supply ng water dito sa bahay na ito. So mayroong dalawang pump. So yung isa ito, so ito yung mismo nagsusupply doon sa buong bahay. Tapos itong isa naman na ito yung luma nilang pump. So ginawa naman dito, magsusupply lang ito direkta doon sa ating water tank. Alright, so yun lang yung purpose ng luma na ito. So ang kagandahan dito sa bago naming water pump na ito, may pagka-smart siya. So papakita ko sa inyo. So dito, so ang water pump na ito hindi na kailangan ng, ang water pump na ito ay booster pump na siya. So hindi na nangangailangan or nagre-required pa ng pressured tank para magkaroon ng pressure yung ating supply ng water. So directed na siya. Alright, so ang kagandahan sa pump na ito ay may pagka-smart na siya. So meron siya ditong monitor. So nakikita dito, kaya nating kontrolin dito yung lakas ng pressure. So ito, pag pinindot natin siya, aangat yung mga bars niya. So depende sa gusto mong lakas ng pressure niya. Then pwede natin siyang ibaba. Yan, sa nasa 2 bars lang siya. Alright, tapos dito hindi lang nakikita sa video. Yan, siguro ko sa manual ko na lang niya ipapakita. So meron yung mga symbol from 1 to 7. So nade-detect kasi ng pump na ito pagka mayroong leakage, or pagka wala siyang nahihigop na water, or pagka kulang yung supply niya, nadidetect niya and lumalabas siya dito, isa sa mga symbol na ito. Alright, so yun ang kagandahan ng water pump na ito. So bukod sa hindi na siya nagre-required ng pressured tank, meron siyang mga monitor, may namomonitor niya kung mayroong problema doon sa pag-supply ng water. Alright, and anyway, kung mapapansin nyo pala, color white yung mga piping natin dito. Ito na kasi yung tinatawag na PPR or yung polypropylene. So isa ito sa mga common na and modern na ginagamit ngayon na water line. So yun, bibihira na yung gumagamit ng color blue or yung blue pipe na ginagamitan ng solvent. So dito sa PPR na ito, papakita ko na lang sa screen kung paano yung connection niya. So pag nagko-connect kasi ng fittings to pipe, so hindi na ito ginagamitan ng solvent. So pinu-fusion silang dalawa. So hinihit itong dalawang PPR, and pag uminit na, ayan, pinagdudugtong na siya. So ginagamitan siya ng tinatawag na fusion machine. Okay, so sa connection natin, very simple lang. So of course meron siyang gate valve. So para kung kailangan nating kontrolin yung tubig, so dito natin, at kung kailangan natin patayin, so meron siyang gate valve, and meron siyang dinaanan, yung check valve. Kasi yung connection natin, importante na mayroong check valve. So isa sa mga purpose ng check valve, para anti-backflow siya, kasi one-way valve siya. So dadalo yung tubig sa direction na ito pababa, pero hindi siya pwedeng bumalik since check valve to. So automatic magsasara yung valve pagka bumalik yung water. So isa yun sa mga purpose niya. Alright, so okay, so yan lang yung ating supply ng so yan yung ating water pump system. Tapos dito sa portion na ito, kung makikita natin, so meron siya ditong parang open canal. Ayan, tapos meron yung drainage system. Kasi meron silang mga alagang tuta or mga puppies. Okay, so dito namin plan ilagay yung mga puppies na yon. So maglalagay kami dyan ng mga cage para sa puppies. Tapos itong materials na ito, na grills, plastic grills na yan, so yan yung magiging flooring. So para once na for maintenance purpose, so dyan na dadaloy na dyan yung mga pupo ng mga puppies. So kaya ganyan siya. Alright, alright, oh, alright, masyadong maliwanag.
Wait lang, lalagyan ko lang ng shade. Alright. Alright. So sa previous video natin, pinakita ko yung pace nito sa previous natin. So ayan yung pace niya. And ayan na yung update natin ngayon dito. Alright. So sinabi ko din na ito yung existing na house nila. And ito, part siya ng extension ng construction na ito. Alright. So ito talaga yung pinakang existing ng house ng owner. Okay. So pinakita ko rin sa previous video natin na itong passage na ito ay i-renovate din natin siya into like this. Alright. So hindi pa until now hindi pa namin siya nagagalaw. So okay, so ito sa isa sa mga pagbabago dito, ito yung portion na yan. So okay, so same din doon sa kabilang side, ganyan din yung design ng ating mga concrete fence or yung mga precast fence natin. And yun din yung gate. Tapos mayroon pa rin tayo diyang napakahabang canopy and mga wrap finish lang siya. So dahil yung portion na yan, maglalagay pa rin tayo dyan ng mga decorative stone. Alright. So hanggang dito na lang muna yung video natin for today. Kung nagustuhan nyo ang video na to at sa tingin nyo ay nakatulong sa inyo at nagkaroon kayo ng ideya sa isang construction ng isang bahay, pa-like and subscribe naman. Alright.